sa Pilipinas, belong tayo sa corners of islands, o dark corners of the earth, or islands of the sea, na pinaunawaan ng Diyos. Sabi ni Sister White, in every corners of land, mayroon doong mga pinili ang Diyos na nireserba ng Diyos. So tayo yun, kuya. Yes. Yeah, sa bawat sulok ng sanlibutan ay napaabutan ng mga Amerikanong nagreforma na magreforma, kaya 4 million lumabas, ay isa na tayo doon sa napaabutan nito sa Pilipinas na tumanggap ng reformasyon. Mayroon din doon sa iba't ibang dako ng sanlibutan, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, nakatulad din sa ating mga nagreforma, tumanggap din sa panawagan ng Diyos na itaas ang pamantayan. Correct. Tama po. Kaya sabi ni Sister White, huwag mag-alala kung sinong mag-compose ng 144,000 kasi bawat sulok ng sanlibutan, mayroon ang Diyos na nireserba ng mga tapat na anak niya. Mga pinili niya. So, pasalamatan natin ng Diyos dahil isa tayo doon sa nireserve pala ng Diyos kasi kung tayo kasi masunurin sa pamantayan ng Diyos lahat ng kautusan, lahat ng liwanag. Tayo yon, di ba? Hindi yung pa, ma. Di tayo yung isa sa tinutukoy ni Sister Watt. Bagamat hindi natin inangkin lahat kasi sabi ay Pilipinas, isang maliit na bansa lang to, maraming bansa pala tumanggap ng reformasyon, 4 million nga. Ay pinasalamatan natin ang Diyos dahil napaabot sa atin ng katotohanan, tinanggap natin, tinas natin lahat ng pamantayan. Yes. Kaya tama po yun na ang reformasyon tinanggap natin at ito ay nagmula sa Amerika at hindi ko nga makalimutan ang mag-asawang Amerikano noon nagtatrabaho sa General Conference, kinik out sila dahil sa kanilang pagtaas ng pamantayan. Yan ang hindi maalala nila Aguila, ni Senyor Aguila, na mayroong mga Amerikano na mga nagreforma, pumunta sa iba't ibang dako, pumunta dito sa ating bansa, at inihayag ang reformasyon. Gusto kasi nila, hindi daw, noon yan ang patutuon niya na si James Kirtley, at sinabi niya na ito na yung hinihintay ko, Brother Suping, mga Amerikano na nagreforma, yun ang hinihintay niya. Ngayon, hindi na niya maamin yun, iniba na niya. Ginawa niyang bulaan na yung kanyang patutuo noon at yung mga nasaksihan niya noon na ang reformasyon, unang nagdala ang mga Amerikano. Ay ano po, lumabo na wari ko ang pangunawa. At ano dyan, gina-justify kasi niya yung gawa ng kanyang anak na mali na nga, gusto niyang sabihin na tama. Kaya sabi ko nga, ang doktrina ng kanyang anak hindi namin kayang tanggapin na ibong mandaragit. Ang Revelation 7:1-4, ang Revelation 18. At hindi rin namin pwedeng tanggapin ang kanyang anak na hindi gampanan niya ang kanyang tungkulin para sa kanyang anak na yung pagsupil sa kanyang anak. Hindi namin kayang tanggapin na hindi susupilin yung kanyang anak kasi lahat naman ng mga manggagawa na gumamit ng tithes, nagtuturo sa iglesia, kapag mayroong mali, sinusupil yan. Mula noon. Pero nung nagkaroon na pero ngayon, ang kanyang anak gumawa ng ganyan, walang pagsupil. Lalo pa nga niyang itinataas ang kanyang anak. At lalo pa yung anak niya nagtataas sa kanya at ginawa na siyang ibong mandaragit. Yan na po. Aha. So, atin po ituloy po yung isa pang pasok. So dito po natin nakita na itong Revelation 7:1-4
Dahil sa pagpahayag na hula ng Ezekiel 9, hindi po pwedeng ilapat sa Pilipinas. Kasi nga po, ayon sa Ezekiel 9, magsimula ang pagtatatak sa bahay ng Diyos, sa bahay niya, sa sanktuaryo niya. At ang bahay niya, sanktuaryo niya ay nasa east and north of Washington sa Amerika. Wala po sa Pilipinas. Kaya malaking kabulaanan yung kanyang pag-angkin na ganyan, nandito sa Pilipinas, siya ang nagdala ng Revelation 18, nag-join hindi na maintindihan yung kanilang doktrina, biglang nagbago, nagkasalungatan ng pagsagot ang mag-ama, pabago-bago, ang kanilang, mamaya ito yung sagot, ilang minuto lang, iba na naman ang sagot, nagkasalungatan sila, yan. So kung yung kanilang pag-angkin sa katuparan ng hula ay napaka maling-mali, malayo po sa hula. Yan. Yes po. So dito naman natin yun sa isang tarpaulin na ito, pinakita dito parang na zone, sinong siya? yung Washington DC, Yung lugar andito. na. Yung bahay ng Jar Conference, nandito rin siya. Kaya ito yung sinasabi na, andito yung Maryland, nandito yung Washington. Kaya ang tawag yung northeast ng Washington. At ang Washington is the heart of America. Kaya pala, sa gitna ng bahay ko, sa gitna ng bayan ko, sa bahay ko kayo magsimula. Kaya pala sinabing sentro ngayon sa politika, ang Washington pala ay sentro talaga ng Amerika. Kaya ginawang the capital city of USA is Washington. Doon din inilagay ng Diyos ang kanyang bahay para lang matugma talaga prophecy. Kaya, naalala ko nung dito at Eunice, pupunta daw dito ang 144,000 sa Pilipinas. Sabi nung Amang Aguila, di ba? At sabi niya ay dito daw magsimula din ang bahay, dito din magsimula ang Ezekiel 9, matupad. Sabi ko, paano nangyari yun? Tapos mamaya sinasabi naman niya, pupunta daw yung mga mga miyembro sa Amerika sa doon kasi bahay ng Diyos nandoon. Litong-lito ba siya? Yung hindi niya na yung kanyang katatayuan. Advertisement. Sabi ni Miriam Defensor, paano kung may kayat natin yan sila lahat? Ano yung pakain natin? Ay, di ko, para bang 144,000 sa iba't ibang sulong sa libutan pupunta dito, sino magpakain? Saan patirahin? Kaya nga. Paano pakain natin? Bahala na lang ang Diyos, di ba nagalit siya sa atin? Hindi. Bahala na ang Diyos doon. Hindi, paano nyo malalaman? O ikaw ba 144,000 ka? Kaya nga, Meron ka bang naka-display ba sa pangalan? kaya nga, Naka-display pa rin? samantalang sa hula, walang nakakaalam kung sino yung 144,000. Malaman na lang yan kapag umangat na yan sa alapap ng langit, sa salubong kay Kristo. Doon pa lang malaman na ikaw pala kabilang. O yung palang tao yung kabilang. Ano yun? Patuloyin nila. Kaya nga, ay napaka Siguro po nakita- foolishness na doktrina ay. Siguro kung nakikita nila yung bahay ng malaki. Parang katulad din Naku, yan ng- kulang pa ito. Sa atin nga lang, kulang pa eh. Katulad din yan ng punta sila sa Israel. Saan kayo tuloy doon? Yung Presidente. ang Davidians po, ang Davidians naman, lahat daw ng 144,000 sa iba't ibang Punta sa dakong sa Israel. libutan, punta sa Israel. Sabi ko, ha? Saan daw? Sa Mount Zion daw, papatagin daw yun ng Diyos. Ay kaya nung nagdigmaan ng October, sabi na, ito na tama talaga pag-aral nila. Paano yun? Hindi naman napatag yung Zion, kundi yung Hamas na nasa Gaza. Baliktad yung Baliktad kanilang yung inasahan. Ay, yung kanilang sinabi ay, Mga maling propesya. at naalala ko pala, Ano yan? Tuloyin din yung mga doon. kaya nga. So marami talagang, Mount Zion. naalala ko yung binasa mo kanina na dumating si Kristo to divide, magkakagulo talaga. Pero naalala ko, bago umakyat si Kristo sa langit, dinadalangin niya na magkaisa ang kanyang apostol, di ba? Oo, mamahalan sila. Kasi nagkakagulo talaga sila eh.
Kaya, yun yung gusto ni Kristo na magkaisa ang Iglesia. Eh, dito naman sa aking pinanghawakan natin yun, sa great controversy, na bago pagwakasan na ng Diyos, kapag dumating ng biglang pagkawasak, ang bahay ng Diyos kasama-sama. Ay, hindi natin alam, no? Kaya nga. Para tayo magkakasama-sama niya. Ay baka mamaya sa sunod na pagkakataon o hindi natin alam, baka bigla nila alisin yung kanilang paniniwala, di ba? Hindi, kaya nga sinasabi ko, bahala na lang ang Diyos. Hintayin natin ang Diyos ang gumawa ng paraan para dyan sa pag-aaral nila na yan. Oo. Ay, hindi na tayo magsikap. Hindi basta tayo magpapatuloy tayo sumunod, mag-aral. Tawa mag- naman ano. yun. Pero yung makipag-usap sila sa atin, Hindi, siguro sa isang Tinapos na ni banda. Kuya Tan, hindi ka nagbabasa eh. Ayoko nang kipag-usap sa inyo. alam mo naman yung pabago-bago yun. Hindi, sa akin, halimbawa lang na kung sakaling Sinabi pakipag-usap. niya na ayaw na makatapos. Hindi, halimbawa lang ba, Tapos na raw niya. tapos biglang naliwanagan sa pamagitan ng banal na spirito na mabuksan ang kanilang pag-iisip sa tulong ng Diyos na tatanggalin na nila yung kanilang pag-aaral kasi mas nakita nilang mas matibay pala. Imposible. Yun, sa isang banda. Imposible daw. Hindi. Kaya bilhin Diyos niya sa yan. kamay ng Diyos. Oo, Ah, oo, okay, yun. okay. Sa kapangyarihan ba ng Diyos Ah, sa sige, atin sige. sa ano? Kasi kung Posible. magsama tayo muli, mag-usap tayo sa mensahe, Oo. wala naman sanang problema yun, Brother Rani, di ba? Oo. Kaya lang nakita ko sa ngayon, mainit. Oo nga eh. Ewan ko Kaya lang. sabi nga ni Raymond eh. May huwag deal nilang kasi tayo, pasalitain. may idinidil kasi tayo eh. Oo nga. Yes po. Ah. Mm. Tama po. Yan. Yan. Mm. Bulag na lang. Kaya, ipagpatuloy yung pagbulag, di ba na lamang kung isuko nila yung kanilang doktrina na hindi namin tinanggap. Oh, hindi nga talaga. Sabi ni Ate Eunice, malay mo, may mirakulong mangyari po. Siyempre ang gagawa ang Diyos sa iglesia niya. Baka daw kikilos ang kamay ng Diyos na kung anumang paraan at tayo magkaisa muli. Ay, di, ang Diyos nang bahala po yun, ano? Oo. Ay, oo nga. Kasi kung manatili pa rin na siya ang leader at kanyang asta niya ay leader, ugal niya ay maging leader, Ayan na ay siya. paano yan? Hindi naman tayo, hindi natin kilalanin. Nandoon na nga ang sugat eh. Hindi natin siya kinilalang leader na yung kanyang sasabihin ay sumunod tayo, ay hindi naman kaya nga sabi sa atin ay ayaw niyo sa akin, ayaw maniwala sa akin, hindi magwala Ay, tayo. for the last time ba, para lang sa nagagawin lang natin din yung pagpapakumbaba natin, ng part natin, na i-share nyo lang yan. Pero dalangin lang sa Diyos na, ikaw Diyos bahala dito. Pag itinanggap nila, mabuti. Pag hindi nila tinanggap, bahala ka din. Basta, Oo, ipapakita natin tayo na yung trigo tayo na kayo po. oo, nagpapakumbaba. Yun na lang bali, Tama ka, Ate. sa huling panahon na lang ba? Mm. Sa isang pagkakataon. Sa isang dali. Isang kasat mata. Oo. Uwing pares tayo. Isang kisap mata. Tunog ng trompeta. Kaya Oo. ating yabin yun sa kamay ng Diyos, Oo, no? ganun. Kung paano ang Diyos ay kumilos diyan. Umilos na sa mga... Pero bagamat sila nagbigyan na ng tuldok na hindi na sila makipag-usap, ay di, so what? Hindi Oo, bakit? Basta, Bakit? Hindi Hindi, mo- pero kung alimbawang, kasi sabi ni Raymond, wag nang pagsalitain niyan si Abner, yan ay sa sira ang ulo. Ganon, talaga yung salita ni Raymond, sira ang ulo niya. Sino kaya sa kanila? Anong May sabi ni tama. Raymond? Ano sabi ni Brother? Si Raymond nga, Dapat sa wala. sino kaya sa atin may lahi. Sabi, Hindi. Mahina si ano. okay lang yun, totoo naman eh. Oo. Totoo naman. Tapos, ang ano pa, si Abner nga may pag-aaral siya, wala nga eh. Oh, ay siya kasi ay spoon feeding. Kung anong Oo, isinubo sa kanya, wala. lunok na siya ng lunok. Ay, kaya sabi niya sinabi ng sugo, yun ang gagawin. Oo. At naalala ko, yung biyanan niya ay galit din sa kanya. Ay, di naman, mula pa naman noon. Ayaw daw niya ng attitude na ganyan. Ang gusto dikta ni Raymond na
ganun nga, pag nung sinabi ng sugo, amang kinilala niyo siyang sugo, ay tanggapin niyo ng tanggapin. Eh, sa amin, hindi pwede yun. Hindi ba niya Nakita mo ng mali, tanggapin mo pa. Ilan ba ang sugo? Ang tanong dapat din. Ilan ba sugong alam mo sa Isa lang sinulat? kanila. Yun lang ibang Basahin madaragit mo. na. Page 75, mga sugo. Ang talaga yun. Kasi magkakaroon ng question and answer daw eh. Para ano, sa isang lecture. Ang question ng anak ng Agila ay kung ang Amerika, ang Revolution 18 ay siyang sa Amerika lang. So ang pagkatatak, Amerika lang. Hindi tayo kasama. Ay, Simula. sabi ni Brother Rani, hindi inaalala ng anak ng Mandaragit na yung kanyang tinanungan ay mga batikang naghahanay ng pundasyon ng Oo, mula pananampalataya. Una, ang wheat and tears. Okay, ayan sabi niyan. Sa Amerika, unang Yun yung sumiklab pundasyon. ang liwanag at lumagos sa lahat ng dako. Baka nakalimutan niya kasi yun. Hindi kasi bata siya noon, hindi niya alam yung pundasyon kung paano yun naging matatag. Hindi niya alam kung paano ihanay yan during Reformation. Dapat yan iyan yung pamukha niyo kay Kuya Tan yan lahat yan. Ng Ay ano angor-angor na. Hindi, kaya masabi mo, di ba kasama ka dito sa nag-aral dito? Di ba alam mo nga to lahat? Kaya angor na nga. Siya. Angor-angor na. At di ba sa angor-angor na talagang lumabo na ang kanyang pangunawa na siya wala na yung discernment niya. Tanong. No? Na bilang kung mayroon pa kasi, dapat i-considera niya na itong mga kasama kong tinanggalan ko, hinatulan kong hindi ko nakasama, ay matagal ko itong kasama ng ilang taon. Halos hindi yan palabasan ng Musuki. Si, Oo. ay oo. Mm. Kaya, Tsaka hindi din niya kailangan alam yung kung paano pasanin ipagtanggol yung mga pundasyon natin. Binabasa nga yung pang Mindanao, di ba yung mga pang anong pangalan yung binabasa niya? Pang yung sa Pang-Katoliko? ano, hindi yung meron sa merong ano, Tuban, Islam? Tandarians. Oo. More on Quran. Quran nga more on Quran nga pinag-aaralan niya eh. Yung mga ano pati, yung mga ano ng scholar, Oo. yung mga ano pang mga scholar. Oo, mga ganun na pinag-aaralan niya. Elohim. Oh, Elohim. Yung mga ganyan-ganyan, sabi ko na Oo, hindi naman. katotohanan, ang mga tinawagan ng Diyos para tumayo sa patotohanan, hindi naman naging scholar ng sanlibutan eh, kundi mga ordinaryo lang. Yan, pinapaunawaan yung mga handang bagong sisidlan ng alak, Brother Rani, hindi mga lumang sisidlan. Kaya dito, nakita natin, magbasa pa tayo sa sulat ni Sister White kung anong comment niya sa Ezekiel 9. Sabi niya, those who cry and sigh are marked. A noise shall come even to the ends of the earth, for the Lord hath a controversy with the nations. He will plead with all flesh. He will give them that are wicked to the sword. For 6,000 years, the great controversy has been in progress. The Son of God and His heavenly messengers have been in conflict with the power of evil one, to warn, enlighten, and save the children of men. Now, all have made their decision. The wicked have fully united with Satan in his warfare against God. The time has come to God to vindicate the authority of His downtrodden law. Now, the controversy is not alone with Satan, but with men. The Lord has a controversy with the nations. He will give them that are wicked to the sword. The mark of deliverance has been set upon those that sigh and cry for all the abominations that be done. Now, the angel of death goes forth, represented in Ezekiel 9 by the men with slaughtering weapons, to whom the command is given, slay utterly old and young, both maiden, little children, and women, but come not near any man upon whom is the mark, and began at my sanctuary. They began at the ancient men which were before the house. Ngayon, ang North American Division at General Conference, iisa sila, nandoon yung mga head ng department, no? At galing sa North, nasa East,
ay nakakatuwa ang propesiyang ito. Pero nakakilabot. Kasi Ted Wilson ang General Conference President ngayon. Ang President naman ngayon ng North American Division ay Black American. So si Byron, ano ba yun? Byron. At nakakatuwa si Ate Eunice. Ang Feast of Tabernacle, di ba October 26 tayo? First time in the history. Ewan ko lang kung this year. Sinimulan nila last year na sila'y nag-camp meeting. 6 days na-end sila ng 31 ng October. Nagsimula sila ng October 26. Sino? Ang North American Division sa General Okay, Conference. okay. First time in the history. Nakikisabay na. So, wala. Ang ating pa namang hinihintay doon mangyayari ang Ezekiel 9. Bakit sila nagpupulong ng ganun? Andun lahat ng mga delegado sa buong mundo. Baka doon na yun. Kailan no? Gagawin nila sa Last year, October? sinimulan nila. Last year. Oo. O, wala. October 26, 2023, natapos sila. November 31. Natin October November. 31. Mas naging ano. Sabi ko, Feast of Tabernacle ito. Ay, bakit nila itinaon? So, ating sundan kung ano ang kasunod. natin yan pe, nandiyan dun. Kaya sabi ko, ang galing naman ng Diyos. Kaya Baka dapat mamaya yun ang mangyayari. dapat malaman ito ng mga kapatid na nangahawak ng propesiyang ito. So, dito po, tayo ay matatag lalo na ang propesya ng Revelation 7:1-4 at Ezekiel 9 ay ating sinundan at tanging nating hintay na lamang ngayon tapos ang pagtatatap. Ang hintay na lang natin ngayon yung pagpatay o mayroong papatay sa maganda po ang sisihan. Sa naalala ko, Brother Rani, sa parang ang interpretation pala nito, yung literal na anghel na mayroong pangpatay, ang siyang papatay. Kaya nung tayo sumagot doon na ang Ezekiel 9 kasi nasa ika-6 na salot, na ito ay na ang Ezekiel 9 ay ating inasahan, ito yung nasa ika-6 na salot, no? Ito yung pagkatuyo ng ilog Euphrates. Yun yung Ezekiel 9. So sabi niya na banggit nito napakalayo daw. Bakit ganon? Kasi nga ang Ezekiel 9 ay sa Apocalypse sa ika-6 na salot another interpretation. Saan natin kinuha yun? Sabi ni Sister White, yung anak sisihin ang magulang, yung kapatid sisihin ang kapatid, yung magulang sisihin ang anak, sisihan, at kanilang galit ibubuntong sa mga ministro nila. Yun na yung Ezekiel 9. Yun na yung pagkatuyo ng ilog Euphrates. So hindi niya, ang kanya kasi putol. Ha? Hindi na kasi may nabutan ng Ayan. Wala kasi siyang salot. Hindi niya nasundan yung propesya. Kaya yung kanyang pagtinanong siya kung kailan yung mangyayari. Hindi niya rin alam. Hindi nga. Kaya ngayon, natuwa ako at nagpasalamat sa Diyos. Bakit? Nagulat ako sa informasyon at tinis na yung General Conference at North American Division, ang lahat ng buong mundo nagkaisa doon sa mga delegado ng Seventh-day Adventist ay sama-sama doon sa eksaktong Date na yan. date na yun. Hintayin natin sa susunod na taon. O, ngayon na. Ngayong October. Oo. Ay, ewan ko kung ano. Kaya sundan natin kung paano sila. At ang kanila palang 6 na araw na yun, o 6 o 7 na araw na pagsama-sama, ay mayroong concert. Nanonood sila kung anong mga programa. May concert. Sa gabi ay ganito. Mayroong Bible study, mayroong baptism. At ngayon pala, Brother Rani, sa bandang Africa, maraming nagpabautismo sa tinanggap ang Seventh-day Adventist faith mula sila siguro mga Baptist, born again, mga churches, buong churches ay nagpabautismo sa Seventh-day Adventist Church at nangili na ng Sabat. Yan. So tuwang-tuwa sila sa kanilang activities na marami nang tumanggap sa Sabat. So yung kanilang naalala ko lang yung record ni Sister White, kapag sarado na ng pintuan ng awa, ang kasigasigan ng iglesia, akala yung pala'y binuguhan ni Satanas. Opo.
Yung palang napakasaya nilang tumanggap ng Adventist faith, pero hindi sa kabuuan ng pagsunod sa pamantayan ng Diyos. Pagkasarado ng pintuan ng awa, akala ng mga nahikayat na mga Sabbath keepers ay sa Diyos pa ang kanilang gawa, kundi ang sabi ni Sister White, pagkatapos pag sarado ng pintuan ng awa, ang activities ni Satanas ay panghikayat, ay akala nila ay sa Diyos, pero si Satanas na pala ang may hawak noon. Masigla sa relihiyon. Kaya sa balita namin natanggap po, itong sunod-sunod na buwan this year, marami pong nagpabautismo ng mga Sunday keepers na mga churches. Baptist siguro yun, born again, kung ano pang mga Sunday keepers. Yun. Mga Sunday keepers po yun ng mga pastor, mga churches nila, buong church, binautismuhan, tinanggap ang Seventh-day Adventist faith sa iba't ibang bansa. Tuwang-tuwa sila. Sabi ko, naku, kahabag-habag. Sabi ni Sister White, pag sarado na daw ang pintuan ng awa, ang aktibo pa rin daw ang kasigasigan na espiritu ng Satanas na maraming nahikayat. Yung pala si Satanas na ang naghawak ng rinda, hindi na ang Diyos. Kaya, yun, no? Napakagandang, sabi ko nga ay, gusto ko na kasi give up yung aming internet at Linis, kasi sabi ko ay, kaya tayo nagpalagay ng internet dahil para may siyang work. Kaya lang ang work naman na kailangan ay may sabat pala. Ay, gano'n? Oo. At kung ikaw ay doon, mayroon kang puhunan. Wala lang kami puhunan ng libo-libo. Sabi ko, tanggalin na natin yan. Kaya lang nung nag-research ako ng research, kailangan ko talaga internet. Kasi kung pupunta pa ako doon sa bayan, limitado lang ang oras mo doon. Umaga, magsarado na 7 o'clock. Ang oras ko lang available ay 2 to 3 hours. Magmamadali ako na naman. So, Pagkasabing ko yung mababang lang po nito. Oo, pwede. Sabi daw, tapusin ko daw ang 2 years. Contract. Hindi naman, wala kang pambayad, di ba? Wala naman silang magagawa pagka iniputol mo na yun Kaya nga. Kaya sabi ko ay, Kaya lang hindi ka lang makakakuha. Wala kang bayad, sila nagtatanggap. Oo nga, kinakat na yun. Mayroon akong pasyente, wala tayong internet. Kasi hindi tayo nakabayad, kaya tayo pinutulan. Hintayin mo na lang. Hindi kaya ka kasuhan nun? Hindi, ba't kami? Kayo ba? Nagpapalit na lang kami ng bagong Hindi pangalan ka na na lang, ban ka na sa kanila. Ha? Mababan ka na sa Oo, kanila. yung pangalan mo, hindi na ikaw papagawaan. Ay baka yung makuha namin na mas mura, mahina ang signal. Mahirap ang signal. Ayun lang. Yun naman hindi natin alam. Pero yung linya po, nandyan pa rin yan. Kasi bayad yun eh. pero ang iba, lalagay mong pangalan, iba na. Dahil hindi yung pangalan mo. Kasi hindi ka nakakabitan. Sabihin bakit hindi mo pa nga binabayaran ko? Kumakagagawa ka na. Ang ilalagay kong pangalan, yung may-ari na mismo ng Oo. Sabihin mo, wala na po kasi ito si Arnel. Umalis na. Pero yung pa rin para si Arnel. Ay, hindi, sabihin mo lang na hindi namin kaya na. Iba na po. Hindi, para hindi na kayo magbayad. Hindi, hindi na muna tayo magbabayad. Oo, para putulan kayo. So, yan yung marami pala akong dapat sabi ko Pinunta naman ako ng Globe eh. Nagbasa ako doon sa North American Division. Ang haba. Ni-screenshot ko na screenshot kasi ang hirap naman dito. Sabi ko nga, kayo may TV. Doon sa, maganda sana kayo, maraming screen. Ano na lang. Sabi ko kinuha ko yung istorya niya. Ilabot. Sino yun? Yung sa American, sa General Conference at yung North American Division. So sabi ko, ito pa yung istorya niya. Kaya pag mag-type ka ng North America General Conference, lalabas North American Division General Conference. Isang building lang pala sila. Ngayon, mula 2017 yung naghiniwala yung building kasi masyado nang crowded. Sabi ko, bakit yan ay tinutukoy sa hula? Yung North American Division, yung pala yung, sabi na may katungkulan galing sa North. Sabi ko, may katungkulan to. Mga ministro. Yung pala, yung opisina nila yun. Oo, kaya sabi sila magsisisyan. Yung palang 6 na tao na mayroong pampatay, yung pala may mga katungkulan. Sabi ni Ezekiel 9. Kaya sabi natin, nalala ko yung comment ni Sister, sa comment ni Sister White, sabi niya, ang pagkatuloy na